Pantay Presyo. Like mates, tiniyak po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang programa na ang 20 pesos na kada kilo ng bigas na lalo't nakitaan na achievable at sustainable ang bentahan sa ilalim ng naturang presyo. Bagamat limitado pa rin ito sa ilang pamilihan at sektor, gaya ng indigent families at PWD, siginit pa rin ang Pangulo na makikita na ito sa mas maraming palengke sa mga susunod na panahon. Binibili na po ng NFA ang sariwang palay sa halagang 18 pesos kada kilo habang naglalaro naman sa 19 hanggang 23 pesos kada kilo ang tuyong palay, higit na mas mataas ito kumpara sa presyong ibinibigay ng ilang traders. Ayon po sa Pangulo, inaayos na rin ng gobyerno ang daang drying at processing facilities para hindi na mapilitang ibenta ng mga magsasaka ang kanilang ani sa mas mababang presyo. Kasabay po nito ang paglulunsad ng mobile soil labs para tugunan ang epekto ng climate change sa produksyon at mahikayat ang mga kabataan na pumasok sa agrikultura. Newsline. Sa kaugnay na balita, makabibili na rin ng 20 pesos kada kilong bigas ang mga benepisyaryo ng walang gutom program ng DSWD. Kahapon, nagkaroon na rin ng pilot testing sa Maynila, Cebu City at Caraga para matiyak na maayos ang sistema bago ito ilunsad. Pakikinabangan ito ng mahigit sa 300,000 na pamilya sa ilalim ng programa. Sa ilalim ng nasabing programa, nakatatanggap ng 3,000 pesos na monthly food credits ang mga benepisyaryo sa pamamagitan ng electronic benefit transfer cards na maaari nilang ipambili ng pagkain sa participating stores. Samantala, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na lamang magiging available sa Kadiwa stores ang murang bigas dahil ilalabas na rin ito sa iba pang pamilihan sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Newsline. Ipinahayag po ng Department of Agriculture o DA nito Lunes ang buong suporta sa panukalang Rice Industry and Consumer Empowerment o RICE Act na layong ibalik ang regulatory powers ng National Food Authority o NFA para mas mapagsilbihan ang mga magsasaka at mamimili. Ayon po kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, kung may sasabatas ito, muling magkakaroon ng kapangyarihan ang NFA na mag-accredit ng mga retail outlets sa mga pamilihan at direktang magbenta ng murang bigas. Silalim po ng kasalukuyang Rice Certification Law, limitado lamang ang papel ng NFA sa pagpapanatili ng 15-day buffer stock ng bigas. Binanggit din po ng opisyal na silalim ng panukala, hindi na kailangang dumaan sa LGU o Food Terminal Incorporated ang pamahagi ng bigas kaya't mas mabilis itong makararating sa mga merkado. Dagdag pa niya, makatutulong ang pagbabalik ng kapangyarihan sa NFA para may takda ang floor price ng palay at maprotektahan ang mga magsasaka laban sa sobrang mababang presyo.